Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang isang bagong online lending app na ang kanyang pangalan po ay si Piso Plus. So si Piso Plus po ay under po kay QCash Finance Corporation. So pag-usapan natin kung ano ba ang mayroon sa online lending app na to at pwede ba nating mairekomenda or ito ba ang app na to ay totoong nagbibigay ng financial assistance sa lahat ng mga umuutang sa kanila o di kaya ito ay magbibigay ng sakit ng ulo sa mga borrowers nila. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nanyayahan muna namin kayong i-subscribe ang Usapang Loan at Online Lending para palagi po kayong updated sa iba't ibang mga reviews namin sa mga online lending apps na ngayon po ay instead na mababawasan ay mas lalo pang nadadagdagan. Ang masaklap pa dito ay makikita na natin sila palagi sa ating mga newsfeed sa Facebook or sa kahit saang ads sa mga social media account natin. Kaya mag-ingat po tayo. So balik tayo kay Piso Plus. Gaya ng ibang mga online lending app, ang kino-consider natin ang tatlong factors na dapat ang isang online lending app ay pasado sa tatlong factors na to. Ano ba yung mga tatlong factors na yan? Dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa po, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, dapat hindi din po sila nanghaharas or hindi sila nag-violate ng data privacy. So, kumusta naman po kaya itong si Piso Plus? So, again, mostly sa mga online lending app ngayon ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. At isa na nga dito si Piso Plus. So, under po kay QCash Finance Corporation, yun po yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Kung titingnan natin ang about this app, yan, mayroon po silang registration dito. Registration number CS 2019-18916 at Certificate of Authority 1253. So, QCash Finance Corporation ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, pasado po si Piso Plus dito. Pero again, hindi po yan ang batayan lang para masasabi natin na ang isang online lending app ay legit at pwede nating mairekomenda and then pwede nating masasandalan pagdating po sa ating financial na pangangailangan. So, kumusta naman po ang factor number 2? Si Piso Plus ba ay hindi loan shark? Well, si Piso Plus po pala ay si QCash, yung nasa likod ni Piso Plus ay mayroon na po tayong ginawang review sa ating website sa usapangpera.ph at mayroon po silang app po dati, online lending app. Kung iti-check niyo po ito sa website na yon, yung Usapang Loan, usapangpera.ph, ginawan po natin ng anong tawag, hindi po ito review. I think konting brief background sa online lending app na QCash noong December 1, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 years ago. At itong si QCash, medyo kilala din ito dati pero ngayon nawala po bigla at ang nananatili na lang po ay yung company mismo, yung lending company. So maaring nagbago lang ng pangalan dahil po ang QCash nung mga nakaraan taon ay nakakuha po ng napakababang ratings and reviews sa Play Store dahil po sa hindi magandang pamamalakad nila pagdating po sa kanilang mga client. At malamang itong si Piso Plus ay isa sa mga mga app na I think pamalit nila doon sa old app. So, napag-alaman natin, base po ito sa nakausap na natin sa ating live na ang Piso Plus po ay isa din po sa mga loan shark na online lending app. So, pag sinabing loan shark, expect the worst na ang kanilang processing fee ay malaki tapos yung kanilang interest po ay may kalakihan din o may medyo mataas din. Then, bukod pa doon, mayroon din po silang processing fee. Ang isang loan shark na online lending app
ay bakit pa malaki yung maaaring kikitain nila sa inyo dahil hindi lang po yung principal amount ang ibabalik niyo po sa kanila, pati na din yung processing fee na binabawas nila. Plus, mayroon pang interest. For example, 5,000 ang inutang niyo po sa kanila, ang matatanggap nyo po ay nasa kulang-kulang 3,000. Ang 2,000 po ay i-charge po nila ng processing fee plus nagpatong po sila ng interest ng another 1,000 to 1,500. So, maaaring ang ibalik nyo pong amount within 7 days kasi ang mga loan shark like Piso Plus, ang kanila pong mga term na binibigay po ay 7 days lang. Kabaliktaran po yan sa sinabi nila sa kanilang description. Mostly sa mga loan shark, ang nilalagay nila sa description nila sa Play Store ay mahaba ang kanilang term. Pero dito, ano bang ang term nila dito? 110 days to 180 days. Hindi po yan totoo. 7 days lang po ang binibigay po nilang term. Kaya yung principal amount, yung processing fee, at saka yung interest, dapat ibalik nyo po within 7 days. Kasi kung hindi, mayroon pong hindi magandang mangyayari sa inyo. So, pagdating po sa pagiging loan shark, sa factor number 2, si Piso Plus po ay X po dito. How about factor number 3, yung pagiging data privacy violators? Basta sinabing loan shark, automatic na po yan, data privacy violators. At alam nyo ba kung anong gagawin ng mga OLA collectors nila or yung mga third party collectors nila? Kayo po ay makakatanggap ng hindi magandang text at mga tawag. Tapos, kayo din po ay ipapahiya sa lahat ng mga contacts ninyo through text blast. So, magte-text blast po sila sa inyong mga contacts or yung mga numbers na nasa inyong phone book. So, lahat po sila ay makakatanggap ng pamamahiyang text laban sa inyo. So, yun po yung ginagawa nila. Then, tatakutin pa kayo na ipopost kayo sa social media, which is totoo naman talaga na ginagawa nila. And then, magko-comment din po sila sa mga iba't ibang mga groups kung saan member kayo. Then, gagawa din po sila ng GC at doon ipasok kayo. Tapos, ipapahiya kayo sa mga kaibigan ninyo. So, kailangan nyo pong mag-ingat, lalo na kung kayo po ay may overdue na sa mga online lending app na loan shark, pati dito kay Piso Plus. So kapag hindi pa rin kayo na puwersang magbayad, doon nalalabas yung pambabanta. Ang pambabanta, mayroon po silang ginagamit na parang default messages. Ipapatumba kayo, magpapadala sila ng riding in tandem, aabangan kayo sa trabaho at kung ano-ano pang hindi magandang mga mensahe na matatanggap at mababasa ninyo po. Karamihan po sa mga nakakaranas ng panghaharas at pambabanta ay talagang na-stress at nagkakaroon ng anxiety at depression. So, dito sa factor number 3, si Piso Plus ay X din po dito. So, overall, sa tatlong factor, isa lang ang nakuhang check ni Piso Plus. Kaya bagsak pa rin siya at kami dito sa Usapang Loan at Online Lending ay hindi namin rekomendado itong si Piso Plus na inyong utangan. Huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang buhay ninyo. Huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang budgeting ninyo. At huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo magkakasakit kayo ng anxiety, depression at stress ang buong buhay ninyo. So, mahirap po makabangon kapag kayo po ay nalulung na or talagang ang buhay ninyo ay umiikot-ikot na lang sa mga online lending app. At mas lalong wag nyo pong gawin yung reloan system at saka tapal system. Yung reloan system, wag na kayong mag-reloan kung umutang kayo sa kanila at napansin niyo na hindi kayo makakabayad, at wag kayong umutang sa ibang ula kung hindi kayo makakabayad sa mga nagjuna. Mas lalo nyo lang ipapahamak ang sarili ninyo at mas lalo kayong mababaon sa utang. Sana po mayroon kayong natutunan sa video na to. Please, wag pong utangan si Piso Plus. And then shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe.
Usapang Loan at Online Lending. At shoutout sa ating mga members na walang sawang sumusuporta sa atin financially at saka pati sa ating live. Inaanyayahan din namin kayong samahan niyo po kami sa aming live alas 8 po ng gabi, Monday to Thursday po. Maraming salamat din sa ating 35,000 subscribers. Congratulations po sa lahat sa mga nagsuporta po. 35,000 na po tayo. Sa mga viewers natin na hindi nag-subscribe, maraming salamat pa din sa inyong lahat at more blessings sa ating lahat, lalo na ang mga biktima ng mga online lending app. So abangan nyo po ang mga next update natin at mga reviews ng iba pang mga ula. Dito lang yan sa Usapang Loan at Online Lending. Paalam!